kapapshi, good morning. Welcome to my channel. So guys, ang daming nagtatanong sa akin, bakit daw hindi pa rin tapos ang aming bahay kahit na magdadalawang taon na ito. So yes, ang bahay namin na ito is magdadalawang taon na kasi nag-start kaming magpatayo 2024. So, after namin mag-meet ng aking darling, ng aking American partner, nagpatayo kami kaagad ng bahay, bumili ng lupa, tapos nagpatayo ng bahay. But syempre, alam naman natin lahat na hindi ganun kadali magpatayo ng bahay. 'Di ba? Lalo na dito sa isla namin, sobrang mahal ng mga materyales, labor. Kasi yung dito, yung mga materialis dito sa amin, o-orderin pa to galing sa Cebu City, then papunta dito sa isla. Kaya medyo pricey na talaga yung mga dito sa amin ng mga materialis. So, but ang bahay naman namin siguro kung ako lang yung okay na siya. So dito sa loob ng bahay namin, na lang talaga yung mga kulang mga cabinets. Cabinet dito sa kitchen, sa kwarto namin, sa kwarto ng mga bata. So, dito sa loob ng bahay, yun lang naman ang kulang, mga cabinets na lang. Then, sa dirty kitchen, merong mga konting aayusin. Sa labas, yung terrace, tapos yung, siguro, nasa na rin naman kami, 85 to 90% ang aming bahay. So, at least, pwede na talaga kaming matulog. At least, nung umuwi si Afam 2 months ago, nung umuwi siya dito, komportable na siyang nakatira. Feel na talaga niya matulog, di ba? Tapos, nung umuwi siya dito, hindi na rin kami nagre-rent. So, isa din sa dahilan bakit isa rin sa mga reason bakit, dalawa sa reason bakit medyo natigil ang ating pagpagawa ng bahay dahil syempre ang aking darling ay nagbakasyon dito sa Pilipinas. So syempre alam naman natin na kapag nagbakasyon dito sa Pinas, kailangan talaga ng budget, number 1 sa eroplano pa lang, transportation, 'di ba? Kanyang pocket money. Siyempre, kailangan may pocket money. Hindi naman kasi siya pwedeng uuwi na transportation lang, 'di ba? So, kailangan din niya ng pocket money. Kaya, tinigil muna namin ang pagpapagawa ng bahay kasi kailangan din niyang makauwi, no? Ayoko naman nung gawa lang kami ng gawa ng bahay tapos yung afam ko, hindi man lang makadalaw. At least pag uwi niya, nakita niya yung pinaghirapan niya, 'di ba? Kasi once na makita ng afam mo yung pinaghihirapan niya, ikaw din, natutuwa ka din. Siyempre, kapag hindi mo niloloko yung afam mo, matutuwa ka talaga kapag nakita niya na masaya siya, na makita niya yung mga pinaghihirapan niya kasi hindi niya naman pinupulot yung pera sa US, no? Lahat ng pera na pinapagawa niya dito sa bahay, pinaghihirapan niya yon. Kaya tayo mga Pilipina, alagaan natin yon. Ingatan natin yon. Magtitipid tayo. Hindi porket may afam, kailangan mo magwaldas ng pera. Hindi ganon. Diba? Hindi mo kailangan magwaldas ng pera dahil hindi nila pinupulot ang pera sa US. So, dyan sa may mga afam, kasi madalas sa may mga afam, no, nagpapatalbogan sa magkano ba yung monthly nila, ganito, ganyan. Hindi ako nakikipagsabayan doon kasi wala ako noon. 'Di ba? Wala ako noon. Lang tayo, saktong-sakto lang tayo sa pagkain, 'di ba? Hindi naman tayo hindi tayo abusadong tao. Kaya hindi tayo nakikipagsabayan doon sa mga malalaki ang mga monthly. So, okay na ako. Masaya na ako dito kung anong mayroon kami ng aking darling, no. Ang importante, hindi na kami nagre-rent. Yes, kasi ang tagal-tagal ko nag-rent sa city kasama yung mga anak ko. But ngayon, at least, nandito na kami sa island. Kahit sabihin mong nasa island kami, meron kaming peace of mind. Yung bang
natutulog ka na alam mong walang manggigising sa iyo para maniningil ng ng bahay, 'di ba? Kasi dati talaga nung nasa city ako, sus, alam mo yung nervyos mo. Minsan natutulog ka pa lang, alam mo na isang araw sa umaga kakatok yung maniningil ng bahay. Syempre minsan wala ka pang pambayad. Kaya yung nervyos mo walang paglalagyan. Kaya ito din pala guys, no, nakalimutan kong sabihin. Katinang ko. One also of the reason why we stop. Mag-try kaya ako I will try my best to speak English so that some of my viewers, they will understand. Even we have only few viewers right now. So guys, one also of the reason why we stop building the house is because my kids, they are studying. So especially this year, two of my kids, they are in college. They are studying. Hirap ng English. So Tagalog na lang tayo. Ang hirap eh. So dalawa sa aking mga anak ay nag-aaral sa city. So ang aking panganay, gusto niya bumalik sa pag-aaral. So, hopefully, makabalik siya ulit ngayon. Kasi yung anak ko, kumuha ng nautical. So, magsi-second year na siya. Kasi nag-stop siya ng ilang taon din, no? So, pag umano siya ngayong year na to, mag-second year college na siya. So, nautical siya. Sa UC pa siya nag-aral. So, hindi madali kasi medyo pricey na ngayon ang tuition, no, lalo na ngayon sa UC. Ang UC guys is, sa mga hindi nakakaalam, University of Cebu. Lalo na ngayon sa UC, University of Cebu, ang tuition fee ng nautical is second year, kasi yung son ko kasi iba-iba naman yan every year. So but sa anak ko, second year is 45,000. So, plus, yung allowance, alam mo yon, pagkain, kasi nasa city sila. So, hindi talaga madali, kaya inuna muna namin yung mga bata. Kasi ang importante, matirhan naman na yung bahay namin. As in, komportable na kami talaga dito. Kaya, ganun yung ginagawa namin. Inuna muna namin yung mga bata. Tapos, yung pangalawa kong anak, 3 kasi yung anak ko. Tapos yung pangalawa kong anak, nasa second year, naman siya. Nasa second year college naman yung pangalawa kong anak. Nasa Southwestern. Second year college, so psychology. Hindi ganun kadali. Ang hirap, ganun din. Almost same price din sa aking anak, no? So, hindi siya talaga madali. Ang importante, pinagkasya talaga namin kung magkano yung kinikita ni Afam sa US. Talagang pinagkakasya talaga namin lahat. Pareho naman kami, hindi kami yung ganito, ganyan. Pareho kaming matipid, kaya nga nakapagpatayo siya ng bahay, tas ako naman dito, ako yung nag-asikaso, kasi pareho kaming dalawa na nagtitipid, kasi kailangan magtipid eh. Kasi hindi porket may AFAM, kailangan mo nang magwaldas ng pera. Diba? So yun guys, hindi porket may AFAM, kailangan mo magwaldas ng pera. Kailangan mong magtipid para matuwa naman yung AFAM mo sa'yo. Diba? Pero kung afford naman yung AFAM na magwaldas ka dyan, bahala kayo dyan. Pero kung tama lang yung pera nyo, kahit nga afford pa ng AFAM mo, syempre, mahiya ka naman. Oy, syempre, nakakahiyang magwaldas ng perang hindi natin pinaghihirapan, no? Totoo yan, guys. Nakakahiya. So, yung sakto lang. Ang importante, may makain ka, makabayad ka ng bills. Yun yung pinaka-importante, makabayad ka ng bills. So, ano pa ba? Ang mga reason. So, yung bunso ko pala is, nandito lang nag-aral sa isla, no? Na yung bunso ko, second year high school. So, malalaki na yung mga anak ko talaga. Kumbaga, ano ba yan? Kumbaga si Afam, wala siya, ano ba yung ang tawag doon? Kumbaga, wala na samok ang among, ang pagsasama namin, hindi na magulo kasi yung mga anak ko,
mababait, magalang sa aking afam. Tapos yung afam ko naman, tinuturing niya talaga ng mga anak yung anak ko. So, okay kami talaga. Tsaka nakita naman ng aking darling na ako talaga maiwanan sa bahay. So, yun lang guys, sa mga nagtatanong, bakit hindi pa natapos yung bahay namin. So, yun yung mga reason. Nag-iipon pa ulit ng pera kasi inuna muna namin yung mga importanteng bagay. Grabe guys, ang init-init. Alam ko naman importanteng matapos din pero pwede naman mag-antay. Kasi ang importante makapag-aral din yung makapag-aral din yung mga bata, 'di ba? So yun lang muna for today, no? So wala naman akong ano ba? Mayroon pala akong ganap mamaya. Pupunta pala ako doon sa again. Pupunta na naman ako doon sa bahay ng Pupunta pala ako sa bahay doon ng mga sisters ko dahil mamaya pala yung namin dito yung DSWD. Dito kasi sa amin pala kapag merong may mga bagyo, ganun-ganon, yung DSWD, namimigay sila ng yung food pack, kasama na yung 6 kilos of rice, coffee, ano pa ba, yung mga dilata, like sardinas, corned beef, mga ganon, may noodles, so kasama yan sa isang box. So mamaya pupuntahan ko, syempre sayang din yun. Sayang din yun kasi para naman yan sa para yun sa lahat dito nang nakatira. So kailangan kuhanin mo, sayang din yun, di ba? Yung pa ba ang ibibili ko ng ng bigas, ng mga dilata, 'di ba? May kasama pang yun, may kasama pang kape. O 'di ba? So sayang din yun. So yun pala yung yun yung pupuntahan ko mamaya doon sa doon sa barangay namin. So syempre kasama ko yung mga sister ko. So yun lang guys. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin. So guys, please, if you don't subscribe me yet, please do subscribe. Right now, I'm focusing on uploading video here on YouTube. So, I am happy to be back here again because I stopped doing YouTube for a long time, like more than a year. So, yes, I stopped doing a video here for more than a year. So, hopefully, if you don't subscribe, do subscribe me, okay? So, thank you everybody. Goodbye.